Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, talas-salitaan. Ikalawa, katangian at elemento ng haiku. Ikatlo, mga elementong panlingwistika ng haiku. Dumako na tayo sa unang bahagi ng ating aralin. Narito na ang talas-salitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Unang bilang, masusi, maingat, detalyado, at masusing sinusuri o ginagawa. Ikalawa, malalim na kaisipan. Mga ideyang may malalim, bigat o masusing pag-unawa sa buhay o karanasan. Ikatlo, masining, puno ng sining, ganda at malikhaing pagpapahayag. Ikaapat, pagnilayan, pag-isipan ng malalim at taimtim. Ikalima, mapanaghoy, damdaming puno ng kalungkutan, hinagpis o panangis. Ikaanim, mapagnilay, nag-iisip ng malalim tungkol sa buhay o karanasan. Ikapito, masining na pagninilay, malikhain at masusing pag-iisip o pagmumuni. Ikawalo, larawang diwa, matalinghagang imahen o larawan sa isip na nabubuo dahil sa masining na wika. Ikasyam, nakaugat, malalim na nakatanim o nakabatay sa isang pinagmulan, tradisyon o paniniwala. Ikasampo, pakikipag-ugnayan, proseso ng pakikipagpalitan ng ideya, damdamin o impormasyon sa kapwa, komunikasyon o koneksyon sa ibang tao. Ang haiku ay isang maikling uri ng tula na nagmula sa bansang Hapon. Ipinapahayag nito ang malalim na damdamin o kaisipan sa pamamagitan ng maikli, masining at masusing pagpili ng mga salita. Bagamat maikli, nagtataglay ito ng malalim na kahulugan at malawak na imahinasyon. Narito na ang katangian ng haiku. Unang bilang, binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludtod, 5 pantig sa una, 7 pantig sa ikalawa, at 5 pantig sa ikatlong taludtod. Ikalawang katangian, maikli ngunit makahulugan. Sa iilang salita lamang na ilalahad ang isang malalim na kaisipan o damdamin tungkol sa kalikasan, buhay o tao. Ikatlo, tungkol sa kalikasan o mga pagbabago ng panahon. Karaniwang tema ng mga sinaunang haiku ay mga bagay sa paligid tulad ng ulan, hangin, dahon o buwan na simbolo ng damdamin ng Makata. Ikaapat, may kigo o salitang nagpapahiwatig ng panahon. Isang salitang tumutukoy sa tag-init, taglamig, tag-ulan o tagsibol na ginagamit bilang palatandaan ng panahon o emosyon ng tula. Ikalima, may kireji, salitang pumuputol. Ginagamit ito bilang paghinto o diin sa isang linya upang bigyang diin ang isang ideya o damdamin. Sa Filipino, karaniwang ginagawa ito sa pamamagitan ng tuldok, gitling o padamdaming salita. Ika-anim, nagpapahayag ng masining na pagninilay. Layunin ng haiku na pagnilayan ang kagandahan ng mundo, ang pagbabago at ang damdamin ng tao sa harap nito. Ika-pito, hindi gumagamit ng tugma. Bagaman tula, hindi ito kinakailangang may tugma. Ang mahalaga ay ang ritmo at lalim ng kaisipan. Dumako naman tayo sa elemento ng haiku. Una, paksa o tema. Tumutukoy sa pinakapuso ng tula. Karaniwang tema ay kalikasan, buhay, pagbabago, pag-ibig o panahon. Ikalawa, tono o damdamin. Ipinapakita ng haiku ang emosyon ng Makata. Maaaring masaya, malungkot, mapanaghoy o mapagnilay.
Ikatlo, imahe o larawan o imagery. Mahalaga sa haiku ang larawang diwa kung saan malinaw na naipapakita sa isipan ng mambabasa ang larawan ng kalikasan o damdamin na nais ipahayag. Ikaapat, sukat. Ang pormulang sinusunod ay 5-7-5 na pantig sa 3 taludtod. Ito ang nagbibigay ng balanse at ritmo sa haiku. Ikalima, salitang pampahiwatig ng panahon o kigo kung tawagin. Nagsisilbing palatandaan ng panahon at simbolo ng emosyon sa tula. Ika-6, salitang pamputol o kereji. Ginagamit upang magbigay pahinga o diin sa ideya, parang bantas na nagbibigay hinto sa pagninilay. Ika-7, kaisahan ng diwa. Dapat ay may isang sentrong ideya lamang ang haiku. Kahit maikli, ito ay buo at malinaw. Sa huling bahagi ng ating aralin, alamin natin at tukuyin ang elementong panglingwistika ng haiku. Ang haiku ay isang uri ng tulang mula sa Japan na may 3 taludtod lamang at may pantig na 5-7-5. Bagaman maikli, ito ay puno ng malalim na kahulugan, damdamin at pagmumuni-muni sa kalikasan o karanasan ng tao. Upang maging mabisa at makapangyarihan ang haiku, kailangang gamitin ang mga elementong panglingwistika ng maayos. Unang bilang, wika. Ang wika ng haiku ay payak ngunit masining. Gumagamit ito ng mga salitang konkreto at matalinghaga upang magbigay ng malinaw na imahe. Karaniwan ding gumagamit ng mga salitang tumutukoy sa kalikasan, panahon o damdamin. Ikalawa, punema, tinig o tunog. Ang bawat tunog sa tula ay may ritmo at himig. Pinipili ng makata ang mga salitang may malambing o maramdaming tunog upang maghatid ng emosyon. Ang pag-uulit ng tunog, alliteration o assonance ay nagbibigay ng musicality sa haiku kahit maiksi ito. Ikatlo, morpolohiya o pagbuo ng mga salita. Tumutukoy sa istruktura ng mga salita sa haiku. Kadalasan, ginagamit ang maikling salita o payak na anyo ng mga salita upang mapanatili ang 5-7-5 na sukat. Madalas ding gamitin ang pangalan o nouns at pandiwa o verbs na nagpapakita ng kilos at imahe. Ika-4, sintaksis. Ayos ng mga salita sa pangungusap. Ang ayos ng mga salita sa haiku ay malaya. Maaari itong karaniwan, simuno, panaguri, o di karaniwan, panaguri, simuno. Ginagamit ang pagpuputol ng linya, enjambment o pagtitipid ng salita upang bigyang diin ang damdamin o larawan. Dahil limitado ang bilang ng pantig, mahalaga ang wastong pagkakasunod ng salita upang hindi mawala ang bisa ng imahe. Ikalima, semantika, kahulugan ng mga salita. Ang bawat salita sa haiku ay may malalim na kahulugan. Gumagamit ng kononatibong wika, mga salitang may higit na kahulugan kaysa literal. Madalas na ipinapahiwatig ang damdamin sa pamamagitan ng larawan o simbolo o hindi tuwirang sinasabi. Ika-6, pragmatika o paggamit ng wika sa konteksto. Isinasaalang-alang ang sitwasyon, panahon at kultura sa paggamit ng mga salita. Ang haiku ay kadalasang nakaugat sa kalikasan at panahon, kaya't ang mga salita ay may kontekstong panlipunan o emosyonal. Ang pakikipag-ugnayan ng makata sa mambabasa ay sa pamamagitan ng larawang nagpapahiwatig, hindi tuwirang pagpapahayag. Upang higit mong maunawaan ang elementong panglingwistika ng haiku, suriin at tingnan mabuti ang nasa iyong screen. Ang wika nangangahulugang
payak, masining na paggamit ng salita. Ang layunin nito sa haiku ay upang magpahayag ng imahe at damdamin. Ang punema, tunog at ritmo ng salita. Layunin nito na magbigay ng himig at emosyon. Ang morpolohiya, pagbuo ng mga salita. Layunin nito na panatilihin ang sukat at bisa ng imahe. Sintaksis, ayos ng mga salita sa taludtod. Layunin nito upang maging malinaw at maramdamin ang mensahe. Ang semantika, kahulugan ng mga salita at layunin nito na magpahiwatig ng lalim ng diwa. At ang panghuli, pragmatika. Ito ay kontekstong panlipunan at damdamin. Layunin nito ang magbigay ng ugnayang emosyonal sa mambabasa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.